our deepest fear. You make the broken heart rejoice. Hello. Balik tayo sa Russia TV. Napakainit ng laban ni ni Fuentes na kurakot at si Mario na inaaniban din na magkalaban kami niya na alam niya na sinasabihan ko na ang MCGI ay kulto. Okay, pagdating sa mga aral, of course, ang pinapaboran ko ay yung once saved, always saved na itinuturo iyan ni Fuentes. Si Mario ay galing sa OSAS. Okay? Galing yan sa once saved, always saved na doktrina. At nagkaroon kami ng banding niyan. Nagkaroon kami ng heart-to-heart talk kung bakit siya umalis sa OSAS. Kung bakit siya umalis sa pagiging ligtas. Ika nga, di ba? Once saved, always saved ay nakita ko na kaya siya umalis ay dahil sa mga kurakot na tao. So, iyon yung tao sa tao na aral. Kaya nga sabi ko sa kanya, ang tingnan mo kung ano yung pinaniwalaan mo, huwag doon sa tao. So, yan ang banding namin ni Mario. Pero alam niya, tinatawag kong kulto yung kinakaaniban niya. Magkalaban kami niyan sa faith. Pero magkaibigan kami bilang tao. Kaya iyan, kaya kami may banding ni Mario, ni Brother Mario. So pagdating doon sa mga presentation niya, talagang tinulungan ko siya, nagibain naman ang pagkatao ni Fuentes. Kasi ang title ng ihahayag ko sa inyo, paano mapapatunayan ang fake na pastors or ang fake na preacher. Kasi ang conviction ko ay mag-expose ng mga nagtuturo. Mag-expose ng mga nanloloko. Okay. Kung sa pagkatao, mas pabor ako kay Mario dahil against man ako sa faith niya, pero yung pagkatao niya, galit siya sa nanloloko. May mali man siya sa sinasabi niya, iyon yung mali doon sa deceiving na aral na hindi ko man pinapaboran yon. Although sinasabihan ko siya na ito rin, respeto na lang sa alam niya dahil iyon ang alam niya. Pero yung pagkatao niya, mas mabuting tao siya sa pagkakaalam ko sa heart-to-heart talk namin dalawa. Parang labas yung aral niya sa usapan namin. Pero alam niya na kulto ang turing ko sa aral niya. Alam niya yon. Alam niya yon. So, yun yung sa aming dalawa. Again, kay Fuentes naman, alam ko na pabor ako sa aral niya dahil nagtuturo siya ng once saved, always saved na kagaya ng itinuturo ko din. Pero hindi ako pabor sa pagkatao niya dahil manloloko yung tao na to. Manloloko. Ano ang gusto nyo? Nadidinig nyo ang gaganda ng sinasabi. Ang talinong magsalita, tapos yung pala manloloko. 'Di ba? Ano ang mga sagot niya kay Mario? Ano ang sagot niya? Tinanggap mo ba yung nagbayad ba sila ng kuryente mo? Ano ang sabi niya? Hindi sila nagbayad, ako. At hindi ako humingi, ibinigay. Hindi ba si Raulo? Paano ka magbibigay? Ano, ibibigay ko ng kusa? Oy, sa tingin ko, Puentes na nakurakot, sa tingin ko wala kang pambayad ng kuryente. Eto babayaran ko. Ganun ba? So sira ulo nito. Tapos magdidemanda. 'Di ba? Magdemanda ka. Tingnan natin kung anong mangyayari. Magdemanda ka. Yan ang mga Kristiyanong nagdidemanda.
Dahil siguro gusto pa, akala nila kikita pa sila. Labanan ng faith, labanan ng personal, tapos pag natalo, magdidemanda. Di ba? Yan ang mga sinasabi ko sa inyo na i-expose natin ang pagkatao. Maraming followers yan. Kasi ang mga tao, kalimitan na ako rin ay naloko. Anong nangyayari yan? Makadinig ka ng maganda. Ma-arouse yung utak mo sa kagandahan. Akala mo ang galing na. Pero deep inside, peperahan lang kayo. At itong si Puentes, yan ang mastermind ng 10%. Gagandahan ng mga salita sa inyo, tapos sasabihin niya, kailangan sumunod tayo dahil iniutos yan. Kahit nung nando kay Abraham pa, sinusunod na yan. Ang tunay na Baptist na nagtuturo ng once saved, always saved, hindi naniniwala sa 10%. Kaya siya rin mismo nagsasabi, hindi iba-iba yung Baptist. Ako sinasabi ko rin, yung tunay na Baptist, uulitin ko, na nagsasabi ng ligtas na tayo kahit ano ang mangyari sa atin, hindi ibig sabihin gagawa ka na ng kung ano-ano. Hindi naniniwala sa 10%. Naniniwala sa kusang loob. Naniniwala sa cheerful giving. 'Di ba? So itong si Puentes, kung mapapansin niyo yung huling tanong ni Mario, totoo ba na tumanggap ka ng pera kay Pastor Alexander? Yes, sabi niya, yes. So nasaan ang paninirang puri ngayon doon na magdidemanda ka? Ano, ibinigay ko din? Ano excuse niya? Nalugi yung business eh. Nalugi daw yung business. O nalugi. Nalugi. Nalaman ko ba na nalugi? Wala. Nanloko yan. At saka yung sa refrigerator, alam ko may debate kami nandoon sa kanya, inamin niya eh. Ang totoo, nag-apologize na siya sa akin. Tinanggap ko naman yung pag-apologize niya. Kaya lang, ang dami rin niyang sinasabi na demonyong pastor yan, fake yan, walang miyembro yan. Okay? Ito, bumalik ngayon sa iyo lahat. Gusto kong sabihin sa mga nakikinig, sa mga followers ito at sa mga tao, ang pagiging pastor hindi yung meron kang miyembro. Ang pagiging pastor ay yung may tumawag sa iyo na isa o dalawang tao na nakikita yung mga ginagawa mo o yung mga pagbubulgar mo o yung pagbibigay mo ng preaching na tama. Dalawa, isang tao na tumawag sa iyo ng pastor, ikaw ay pastor sa tao na yon. Sa tao na yon na tumatawag sa yung pastor. Hindi ka kailangan tawagin ang lahat ng pastor, hindi ka kailangan magkaroon ng certificate para sabihin na legit na pastor ka. Pero itong mga hinayupak na to, kailangan meron kang certificate. Kailangan meron kang pinapastulan. Iyan yung mga gutom na apologists kagaya ni Puentes. Pag may papastulan siya, meron siyang 10%. Legal na pastor, di ba? Iyan ang binubulgar ko. Yung mga ganyang klaseng tao. So ngayon, sino ngayon ang may mabuting loob dito sa dalawang, sa pagkatao, hindi sa aral, sa pagkatao. Si Mario na nakausap ko, na sinabi niya sa akin, pinag-aral siya ng Baptist, pinag-aral siya, tapos dumadating na parang may mga obligasyon na sa pera, naawa na siya sa tao, kaya hindi na siya naniniwala na ganito pala yung osas. So, kaya nga sabi ko kay Mario, Brad, baka na-deceive ka ng tao. Natakpan yung pagkakilala mo na ligtas ka na dahil sa tao. Nangyayari talaga yon, yung deception. So kaya sabi ko sa kanya, sinasabi ko sa lahat to ng tao, sana selyado ka na. Kasi hindi ko mo selyado ka,
Alam na alam mo na lahat na tama lahat o hindi ka na magkakamali. Yun yung tunay na preaching ng OSAS na sana na-deceive ka lang. Dahil kung na-deceive ka lang, ligtas ka pa rin. Yun yung sinasabi ko na kahit ano mangyari sa buhay mo, kung ikaw ay naselyuhan ng Espiritu, ligtas ka na. You are entitled, you are capable of making a mistake. Iyan ang preaching ng OSAS na kahit ano mangyari sa'yo, ligtas ka na. At alam ni Mario yan na sinabi ko, I hope na na-deceive ka lang. Dahil kahit dyan sa MCGI, walang kaligtasan dyan dahil ang kaligtasan na ituturo ni Eli, kailangan may patunayan ka sa gawa. Sa gawa, kailangan may patunayan ka. Anong gawa ang patutunayan mo kung mali din? 'Di ba? So, kailangan ang patunayan mong, ang maintindihan mo, yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Na una mong sinampalatayanan na ligtas ka na sa ginawa ni Kristo. Hindi na patutunayan mo na may gagawin ka pa. So, yun yung pinaliwanag ko kay Mario. Kay Fuentes naman, sa sobrang talino, naloloko na yung tao. Sinabi ko yan, sinabi ko parang ano to, parang ibang klase ang dating nito sa akin. So, binigyan ko ng pagkakataon hanggang sa tumutulong naman talaga ako. Kahit ka pa Katoliko, kahit ka pa Muslim, kahit ka pa ano, pag napusuan ko at nagkataon ng conviction ko ay okay sa kanila, tumutulong talaga ako. Pagdating sa tao sa tao, ginagawa ko yan. Pagdating naman sa sumbatan, nangyayari yan, pag sa tao, tinulungan mo na, kinalaban ka pa as tao sa tao na nagbigay ka na ng deal. Kaya ko na-expose yung kahayupan ni Fuentes dahil sa isang event na siniraan niya yung faith ko. Yung aking dispensation, siniraan niya. Nagbigay siya ng comment na hyper grace or hyper dispensation. Ibig sabihin noon ay negative dispensation na ang itinuturo ko ay one part lang ng Bible. Nung kinumpronta ko siya sa messenger, hindi siya nagre-response, I don't know why. Ilang beses ko siyang gustong makausap na sana hindi ganun. O nag-excuse naman siya na hindi niya nakikita, but it's too late, na-expose ko na siya. Dire-diretso siya. So, kaya na-expose yung kademonyohan niya. Iyon ang istorya namin dalawa. At marami pa akong na-i-expose na kagaya ni Sanrio. Si Sanrio, in-expose ko din yan. Tinulungan ko rin yan. Kinalaban din ako niyan. Kumampi doon sa isang that's another story. So, bakit ko na-i-expose? Dahil sa tao na usapan, wag naman, di ba? Humingi na kayo ng tulong, tinulungan ko kayo, meron tayong dealing na ganun, pwede naman tayong mag-usap on the side. Pwede tayong magmurahan sa faith. Pero pagdating doon sa tao na wag na. Wag na. At iyan ang ginawa sa akin ni Fuentes. Merong event na magdidebate rin kami nito ni Mario. Pero kagaya ng sinabi niya, aralan. Mag-aaral kami, maglalaban kami ng Bible to Bible. At sigurado pag naglaban kami nito, wala nang personalan kasi alam na namin, kilala na ako ni Mario, kilala ko na rin siya. Ganon ang kagaya ng sinabi niya, nagiging kaibigan niya. Totoo yun, nagkalaban kami, naging magkaibigan na kami. So, kayong mga nakikinig dito, ngayon or sa mga makakarinig pa, huwag kayong basta-basta maniniwala sa katalinuhan ng tao. Ang purpose ng ginagawa ko sa inyo ay common sense understanding ng mga nagtuturo
at kung paano sila mag-preach. At titingnan nyo, 99% ng nagtuturo sa inyo ay mga pera-pera lang. Merong 1% kami, isa ako doon, na hindi kami nagtuturo na mag-maintain ka ng pagbibigay ng magandang gawa na kasama ang pagbibigay ng pera para mapatunayan mo na ligtas ka. Di ba marami nagsasabing ganyan? Osas ligtas na kami. Pero kailangan may patunayan kang magandang gawa para makita na ikaw ay Christ-like. Kagaya ni Erwin de la Cruz na bugok, di ba? Calvinist. Kagaya ni Lloyd. Si Lloyd, di ba? Si Lloyd na pastor daw. Ano ang sabi? Kailangan may mapatunayan ka. Pagka ganyan ang sinasabi sa inyo ng tao, fake pastor yan. Libo-libo ang tumatawag sa kanilang pastor, pero iyan, mga fake. Mga fake yan. Ano ang kaligtasan ngayon? Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay ginawa ni Kristo na sinabi niya, panampalatayanan mo ang ginawa ko at ikaw ay seselyuhan ko ng righteousness. Itinuro ko sa event sa isang segment ng pag-aaral, sinabi ko sa inyo na ang iseselyo na righteousness, iyon ay ang Espiritu ng Diyos na kaya ako righteous ay dahil sa Espiritu niya. Hindi dahil sa ako, kundi dahil siya ay sinelyuhan ako sa respeto na ginawa sa respeto sa ginawa niya na pagliligtas sa akin. At ang mga aral na yan ay itinuloy ni Apostle Paul, kayong mga demonyo kayo, nalaman nyo na yung aral, nahugasan na kayo, na-sanctify na kayo, naaralan na kayo, na-justify na kayo, bakit pa kayo mga walang ya? Yan yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 6:9-11. You have been washed. You have been justified. Bakit pa kayo ganyan? So, yung sinasabihan niya ay ligtas na magbago na kayo. Huwag nyo nang gawin yan. Sa Galatia, ano sabi niya? Tandaan nyo to. Ang katawan nyo, the spirit lasted against flesh. Ibig sabihin, yung righteousness na nasa iyo, yung espiritu mo, ibig sabihin yung kaluluwa mo, spiritual in nature, dahil nakatira pa sa katawan, magkalaban pa yan. Yung espiritu ng Diyos laban sa katawan, laging magkalaban. Kaya ang sabi niya, yield not to your flesh, but yield to the Spirit of God. Pag nag-yield ka sa flesh, ibig sabihin kung ikaw ay umiiwas sa pagdadasal, kung ikaw ay puro bisyo, ibig sabihin nun, pinaiiral mo yung flesh rather than the Spirit of God. Pero hindi umaalis yung Spirit. Hindi umaalis yun. Kaya nga sinasabihin ni Apostle Paul, baguhin nyo yan. Baguhin nyo yan. Selyado na kayo. At iyan ang turo ng once saved, always saved. Hindi nagtuturo na okay lang magkasala. Iyan ang itinuturo ko sa inyo at ibinubulgar ko naman yung kagaya ni Fuentes na although tinuturo niya yung pareho kami, pero kung papansinin nyo, pansinin nyo lang. Pansinin nyo yung mga segment niya. Pansinin nyo. May gawa sa kaligtasan na itinuturo niya na hidden agenda. So, Fuentes, iniintay ko yung case na sasabihin mo na ako ay nanirang puri sa iyo sa pangungurakot mo, na sinabi mo na lugi ang business, na sinabi mo tumanggap ka ng pera, na sinabi mo na hindi ka humingi, ibinigay ko lang sa iyo. Sinabi mo yun, hindi ka humingi. Ginawa mo pa akong luko-luko niyan. Ano, nahulaan ko? Fuentes, kailangan mo pala, parang na-psych ko na, Fuentes, ito yung pera kasi wala kang pambayad sa kuryente. Yan ang pinalalabas mo. So sa mga taong natatanga nito, exposed na to dahil ito ay demonyo ang pagkatao. Ito ang tunay na demonyo at sana rin
ikaw ay na-deceive lang ng pera. Sana ligtas ka din sa kademonyohan na ginagawa mo. Si Mario naman, sana na-deceive lang dahil sa mga tao na mga mukhang pera na kagaya mo. So, iyon ang pagkatao niyong dalawa. So, sana ako papanig ngayon bilang tao kay Mario. Dahil sa tingin ko, pareho kayong na-deceive in a different level. Sa tingin ko ha, dahil si Mario, osas na umalis dahil sa mga demonyo mukhang pera na kagaya mo. Ikaw naman, dinideceive mo yung mga tao, kaya umaalis yung kagaya ni Mario. So yan ha, pinalo up ko lang to dahil ganda ng labanan at ang daming viewer, ang daming nag-follow doon, ang daming nag-comment. Again, gusto kong sabihin sa inyo na ang purpose ng ginagawa ko ay hindi yung magbigay ng mga good words sa inyo, hindi yung ihikayat kayo na umanib kayo sa akin. Hindi ganon. Sinasabi ko sa inyo, ang proper teaching ng salvation under the blood of Jesus Christ, huwag kayong paloloko. Ibinubulgar ko yung mga nagtuturo sa inyo, kunyari, yung pala pera-pera lang. Ang hinahanap ko dito, yung mga naloloko. Yung mga napeperahan na ako, naloko ako. Kaya ako ginagawa ito dahil naloko rin ako. Now, nung makita ko, sabi ko sa sarili ko, i-expose ko sila. I-expose ko talaga. So, yan lang ha. So, sana nakita nyo, ah, ang pwede kong ibigay sa inyong ang last word na pwede kong sabihin sa inyo na without the Bible, yung walang Biblia, let's pretend walang Biblia at nakikinig lang kayo sa mga nagtuturo sa inyo na sinasabi sa inyo, sumunod na tayo, maglingkod tayo para tayo maligtas. Di ba yan ang sinasabi? Sumunod tayo, maglingkod na tayo. Kasi kung hindi tayo susunod, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pag iyan ay nadinig nyo, tanungin nyo sarili nyo, kaya nyo bang sumunod? The answer is no. So, ibig sabihin, sa impyerno kayo. Tanungin nyo rin yung nagtuturo sa inyo. Yung tinuturo kaya sa akin ng pastor na bugok na to, kaya niyang sumunod? The answer is no. So, lahat kayo sa impyerno. So, ano ang kailangan nyong makita? Sa common sense na to, anong kailangan nyong makita? Trust the blood of Jesus Christ na sabi niya, if you believe, you have eternal life. Believe that. If you don't believe, you are condemned. Okay? Iyon yun. So, Brother Rasha, sana kung meron man tayong ilang question dyan, may God bless us all. Sana makita nyo ang kaligtasan. Shoutout muna kay Aladin Gregorio, dito kay Mamer Talome, kay Ana Jean Bato Kael. Sabi niya umalis si Mario dahil hindi siya totoong ligtas. Umalis si Mario. Yun yung comment ng tao. So sa pag pinalawak mo yung understanding, you can say that. Pero sa good heart na understanding sa tao, ang wish mo diyan na sana na-deceive lang siya. Sana na-deceive lang siya. Kasi pag sinabi mong ganyan, sa puso mo, diretso sa impyerno si Mario. At ganun din ang sinasabi ko kay Puentes. Sinasabi ko, sana na-deceive lang siya. Dahil kung hindi, sa impyerno din siya. And never wish that sa tao. Ang taong nagsasabi ng ganyan ay demonyo rin. Sinong matinong tao ang magsasabi na sa impyerno yan? No, hindi ganyan. So, pwede mo sabihin sa comment yan, pero sana internally masabi mo na sana nga na-deceive lang. Walang taong magsasabi. Merong pupunta sa impyerno talaga, pero hindi dapat sabihin ng tao na sa impyerno ka. Ang mapupunta sa impyerno, yung talaga hindi naniwala kay Jesus Christ na siya ang nagligtas and trust that, yung sa blood niya. Next question. Question dito,
Pastor, di ba kahit ano yung attitude or kahit namimera, basta osas, okay na yun? Hindi okay 'yun. Hindi okay 'yun. Sinasabi ko nga sa inyo, mag-iingat kayo na ang namemera kailangan kailangan ma-detect ninyo 'yun. Kailangan ma-detect niyo. Kasi ako 'pag nag-preach ako ganito, ang preaching ko is this, alam niyo ba na ligtas na kayo? 'Pag sinabi nilang hindi pa, i-explain ko ang kaligtasan. I-explain ko. 'Pag na-explain ko na yung kaligtasan, 'pag nakita na nila yung liwanag ng kaligtasan, ang sinasabi ko, mamuhay na kayo ng maayos. Kung meron pa kayong mga question or gusto nyo pang magkaroon ng kaalaman, magtanong kayo. Kung gusto nyong tumulong at may pera kayo, tumulong kayo. Pero yung kagaya ni Puentes na memera, hindi okay yon. Hindi okay yon. Kasi ang pagtulong, ito ang sinasabi ko na sa mga tao lalo na humihiling ng dasal, na sinasabi nila, ipagdasal niyo po na tulungan kami or sana makaraos kami sa ganito. Wag, kayo na magdasal sa sarili niyo. Wag na kayong humingi ng dasal sa ibang tao. Kasi lumalabas lang na pera-pera din kayo. Kayo na kasi ewan ko ha, ako kasi I always do it myself. Ginagawa ko. Ginagawa ko sa sarili ko. Halos lahat ng buhay ko, ginagawa ko sa sarili ko until I realize na, kaya siguro ako ganun. Nagdasal ako sa Panginoon nun, kaya siguro ako hindi pinababayaan. Pero I always do it myself. Ngayon, nung nagkaroon ako ng extra this, pwedeng tumulong, isineshare ko naman. Isineshare ko naman galing sa puso ko. Iyon ako na pastor. Iyon ako na tao. Pero yung sasabihin yung, peperahan kayo, hindi okay yun. Hindi okay. Sana ma-detect nyo kung sino yung mga demonyo na kagaya ni Puentes. Next question. Question dito, question Pastor, kahit mali sa ibang aral, basta may osas at faith alone? Ano na yan may conflict na no, kahit mali, basta osas. So, ang turo ng osas, ganito, yung sinasabi ko sa inyo na, kahit ano mangyari sa buhay mo, ligtas ka pa rin. So, ano ang sinasabi nila? Kahit ba mang-rape ka, ligtas ka? Hindi ganun ang itinuturo. Ibig sabihin, iwasan nyo ang mga maling gawa. Iwasan nyo yan. Possible ba na magkamali ka? Yes, possible. Possible na magkamali ka. Pag nagkamali ka, hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi nawawala. O ano ang mangyayari sa iyo? Mapaparusahan ka ng law of the land. Iyon ang tamang turo ng osas. Sinabi ni Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, dalawa ang tinuro niya. Sinabi niya siya makasalanan din. Sa Romans 7. Sinabi niya, every time I do good, evil is present with me. Yung sinasabi niya na yun na kahit ano gawin kong kabutihan, dahil tao lang ako, nagkakasala ako. Sabi niya, in my member, there is no good thing. Ano yun? Yung katawan ko. Pero sabi niya, I delighted in my other member, which is the law of God. Ibig sabihin, yung selyo ng Espiritu, doon siya masaya kasi nasa kanya. Pero sa isang membro ko, walang maganda. Yun yung katawan. Kaya pag ako nakagawa ng kasalanan, hindi ko na gusto yun. Yun na lang kasalanan na nakatira sa akin. Yun ang sabi niya sa Romans 7. Pagdating sa Galatian, inexplain niya yun. Ito ang laban ng katawan ko. Yung Espiritu ng Diyos laban pa rin sa katawan ko, at yung katawan ko laban sa Espiritu ng Diyos, kaya hindi ko pwedeng magawa ang gusto ko dahil yung tawag ng Espiritu, dahil ito ay magkalaban pa. Kaya sabi niya,
pilitin nyo na mag-yield sa law of God, which is hindi yung sundin yung Ten Commandments. Yung law of God, yung law or fruit of the Spirit, doon tayo mag-yield. Kasi kung mag-yield kayo sa katawan, puro kalibugan, kademonyohan, pagnanakaw, lahat nandun. Iwasan nyo yan. Kasi pag iniwasan nyo yan, meron kayong regalo sa Diyos. Meron kayong regalo sa judgment seat of Christ. Kasi ang huhusgahan sa atin ay hindi na yung huhusgahan ka sa impyerno, kung hindi huhusgahan kung anong service ang ginawa mo sa Panginoon. So iyon ang tamang turo sa ng mga preacher na dapat ibigay sa inyong aral. Yung sinasabi mo na okay lang ang may mali, hindi okay. Yung mali dapat i-correct, okay? Yun ang tamang na tamang sinasabi ng mga nagtuturo sa inyo. Bro? Comment ito kay Dazzling. Sabi niya, sino ka ba? Ano ka ba? Huwag ka na magbigay next time. Dahil baka marumi pa ang bigay mo. Hindi ko si Pastor Ray, pero pananalita mo maanghang. Huwag mo na pakialaman kung magbigay man kami ng 10%. Wala ka ng pake. Hindi naman porket ligtas na gagawa ka ng mali. Ayan. So, Okay, so ikaw yan. Siya yun, di ba? Siya yun. Siguro kung hindi mo nararamdaman na naloloko ka, magstay ka dyan. Kaya nga ang kausap ko dito, yung mga naloloko. Yung 10%, kasi kaya mo. Kaya mo magbigay ng 10%. Pag hindi mo na kaya, hindi ka naligtas sa kanila. So manatili ka dyan. I hope na makaya mo at I hope na selyado ka din. Dahil kung hindi, alam mo na kung saan ka pupunta. 'Di ba? So yung sinasabi mong anghang ng salita ko, talagang matutunaw ka dahil ang binubulgar ko ay yung mga demonyong espiritu. Tingin ko, under ka ni Puentes at sumusunod ka sa 10%, so just so be it. Just be happy kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kung gusto mo akong kalabanin, humarap ka at patutunayan ko sa'yo na lalabas ang kademonyohan mo sa akin. Bro? sabi ni Ron, nagtatago kayo sa tunay at totoong pangyayari ng 10% o ikapuo mula sa puso. Ito ay matatagpuan lahat sa MCGI. Nagtatago. Parang hindi ko na gets yung ano na. Ano ibig sabihin? Pwedeng bigyan mo Nagtatago ako ng kayo sa tunay at totoong pangyayari ng 10% o ikapuo mula sa puso. Ito ay matatagpuan lahat sa MCGI. So, I think yung ikapo at yung by heart na magbigay nasa MCGI daw lahat yun. Okay, so extra gawa pa din, 'di ba? Meron pa ring gagawin. 'Yun ang sinasabi ko na halos 99% including MCGI, iyan ay mga pera-pera lang. Pera-pera lang. So kagaya niyan, yung sinabi nung nag-comment na matatagpuan sa MCGI na ito ay matatagpuan doon, iyon ay requirement para kayo ay mapatunayan na tunay na lingkod ng Diyos. So iyan yung ine-expose ko. Ibang-iba sa sinasabi yan ni Apostle Paul na we are saved by faith, not of works. Yung works na sinabi lang nung nag-comment, that is pagpapatunay, yan ang tinatawag sa Calvinism na perseverance of the saints. Ibig sabihin, kailangan mabago ka, kailangan makita mo to, kailangan maging Christ-like ka para makita sa'yo. Ano yung nakita? Good works, di ba? Para makita. Pero sabi ni Paul, yung kaligtasan mo ay hindi nakikita. Yan ay spiritual. Faith is the substance of things hoped. Pag-asa, hoped for, not hindi nakikita. Kaya palpak pa rin, okay? Lalo na siya. A few more questions, siguro dalawa na lang, bro. Okay,
sabi ni Ana, walang kinalaman ang pera-pera sa kaligtasan. Magbigay ka o hindi, nasa sayo yun. Ayan ang sinasabi ko, di ba? At iyan din ang sinasabi ni Jesus Christ. Bakit? Bakit? Nagbigay siya ng example. Ano ang sabi niya doon sa isang Hudyo? Sabi niya, nakikita mo ba yung mga lingkod ko na yan? Yung mga Hudyo. Nagbibigay sila ng 10%. Nakapila sila. 10%, 10%, 10%. Pero tingnan mo yung babae, sabi ni Jesus Christ. Ang binigay lang niya ay 2 denari. I think yung isang denari, yung isang kusing, isang araw na trabaho nung panahon na yun. Yun lang ang ibinigay, 2 kusing. Ano ang sabi niya? Mas blessed ko yung babae na yun. Mas blessed ko yun. Bakit? Kasi kusang loob niya yun na ibigay ang 100%. Samantalang iyon, sumusunod lang na ipakita sa tao na nakakasunod sila. Di ba? So, hindi kusang loob talaga. Ngayon, babanat naman to, no? Ito ang babanat nito, Brother Rasha, naririnig ko to, sinasabi nila, kaya pala ayaw ng 10%, gusto 100%. Oh yeah, gusto ko 100%. Pero kung titingnan mo, yung amount ay 2 kusing. Di ba? Inton pala Soriano, ang question ni Ana pa din, Pastor Alex, wala na bang chance ang tao na maligtas kapag sinabihan siya ngayon ng tao din na tulad ko na hindi siya ligtas? Hindi ba pwedeng sinabi ko yun para maisip niya na hanapin niya ang tunay na kaligtasan? Lahat ng tao may pag-asang maligtas habang buhay. Kung buhay ka pa, may pag-asa kang maligtas. At ang isang example diyan na ng kaligtasan and I believe this na bago ka malagutan ng hininga, kahit saang pagkakataon, sana makatingin ka sa langit at masabi mo, Lord, tulungan niyo ako sana makapiling ko kayo. Yung direct. Hindi naman kailangan malaman mo pa yung blood, yung time of death. Hindi ka na kailangan i-preach pa na, kailangan tanggapin mo yung gospel of salvation, yung ganon. Hindi, sa pagkakaalam ko sa Panginoon, parang magulang yan responsible lagi kanyang mahal. Sa isang tawag mo lang, tatakbo sa'yo. Tatakbo sa'yo ang Panginoon. Tatakbo sa'yo ang magulang mo. So pagka ikaw ay buhay pa na wala sa yung, let's say, sabihin na natin na paano ba maganda example? O sabihin natin na hindi ka ligtas. Sige, hindi ka ligtas. Pero sa time ng pangangailangan mo or malapit ka ng mamatay, na sabi mo, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Yung respeto sa Panginoon na direct, na hindi ka na nagdaan kung kani-kanino, I believe na hindi ganun kasama ang Diyos na, hindi mo tinanggap si Kristo eh. Hindi mo nirespeto yung ganito eh. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa Diyos. Yun yung time of death, yung ganun. Pero yung habang nandito tayo sa ganitong matinong pag-iisip, kailangan be wise. Ano yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi ng JIL? Ano yung sinasabi ng MCGI? So, i-compare mo yun. Habang may time ka mag-aral, sabi ng pastor na cute na Alexander, sabi niya, ang kaligtasan daw ay sa ginawa ni Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Died on the cross. Tinagas yung dugo niya. Pag pinaniwalaan ko daw yun, ligtas na ako at iyon ang gospel of salvation na magbibigay sa akin ng righteousness, spirito ng God, at ako ay ligtas na forever kasi nasa akin ng Panginoon, iko-correct na ako sa lahat ng mga mali ko. Ibig sabihin, magkakamali ako, iko-correct ako, at hindi ako iiwanan. Yun ang sabi ng pastor na cute na ako. Pero ang sabi ni JIL, maglingkod na tayo. Sumunod na tayo. Kailangan makita sa atin ang pagsunod. Sa isip mo, hindi mo naman kaya.
So, anong pagsunod? Kaya maika-question mo si JIL na Eddie Villanueva, nakakasunod kaya si Villanueva? Kaya niya? Hindi na kaya siya nag-iisip ng kalibugan? Hindi na kaya siya nag-iisip ng inggit? Pag nakita mo yung common sense na yon, pareho lang kami nun. So, hindi rin niya kaya. Dito na ako doon sa sinasabi ng pastor na cute. Ine-expose niya sa sarili ko, hindi ko kaya. So, sino ang pwedeng magligtas sa akin? Yung blood ni Jesus Christ lang. Na sinabi niya, hindi kita iiwanan. Try to do good. Dahil pagdating mo sa langit, may reward ka pa sa akin. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ine-expose ko yung mga demonyo na yan. Yung MCG, kulto yan dahil hindi man sila naniniwala sa 10%. Ang sinabi ni Eli Soriano, hindi kayo bibigyan ng Diyos na hindi nyo kaya. So, ibig sabihin, lahat kaya nyo. Hindi totoo yan. Hindi nyo kaya lahat. Dahil pag kaya nyo, ibig sabihin, kaya nyong iligtas ang sarili nyo sa gagawin nyo. So, maling-mali, di ba? Nawawala pa rin yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi namatay si Jesus Christ para sabihin sa inyo, sumunod na kayo sa good works. Hindi. One-time event lang ang kaligtasan, so kailangan be wise. Barasha, okay na tayo? Okay, yun ha. Barasha, maraming salamat sa time. Alam ko, not on schedule, buti nagka-time ka. At sa mga nagtanong, sa mga nakakita ng liwanag dito, sana ma-share nyo na ang kaligtasan ay wala kayong gagawin kasi hindi nyo kaya. So, trust the blood of Jesus Christ at try to do good. Kung meron kayong pwedeng itulong, itulong nyo. Kung wala, tulungan nyo muna sarili nyo. Bago kayo tumulong, tulungan nyo muna sarili nyo. Tulungan nyo muna pamilya nyo. Kasi ang nangyayari, nasa pamilya nyo na, sasabihin pa sa inyo, unahin nyo ang Diyos, di ba? Ibigay nyo yung 10% sa Diyos, unahin nyo, para kayo mabless. Hindi, inuuna nyo yung mga demonyo, nagkakamali kayo dyan. Unahin nyo ang sarili nyo, bago kayo tumulong. Iyan ang turo ng Bible. Iyan ang turo ng Bible pagdating sa pera. Kaya, unahin nyo ang Diyos, mag-trust kayo sa Diyos,